June 30, 2016, nang tuluyan ng maluklok sa pwesto bilang presidente ng bansang Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Mabilis ang pag-ugong ng pangalan ni Digong dahil sa seryosong advokasya nito na walang lugar para sa kanya ang mga pasaway sa lipunan, lalo na ang mga drug addict. Kaya naman walang sinayang na panahon si Duterte at pag-upo nito agad niyang rinombo ang laganap na kalakaran ng iligal na drug sa bansa, kung saan may dinisenyo si Digong para sa operasyon ng Law Enforcement Agency gaya ng double barrel, Uplan Tukhang at Uplan High Value Target o HVT na nagresulta sa pagkaaresto ng iilan at ikinasawi naman ng sinasabing nanlaban sa nasabing operasyon. Dahil sa sunod-sunod na mga operasyon ni Rodrigo Duterte, umani ito ng kabi-kabilang batikos mula sa oposisyon. Hindi naman nagpatinag dito si Digong, bagkus mas lalo pa niyang pinalawak ang kanyang kampanya kontra illegal na droga at isinapubliko ang mga pangalan ng politikong di umano'y sangkot sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot na nagresulta sa pagkadisgrasya ng iilang mga alkalde na ayon pa ay isa sa malalaking protektor ng illegal drugs sa bansa. Kaya naman sa kanyang pag-upo bilang presidente noon ay siya namang pagkadisgrasya ng iilang mga alkalde o mayor na sangkot sa kalakaran o nasa narcolist ni Rodrigo Roa Duterte na di umano'y protektor ng illegal na drug. Kaya naman karadyo bakta sa videong ito ay alamin natin kung sino-sino ang mga mayor na nadisgrasya sa kasagsagan ng panunungkulan ni former President Rodrigo Roa Duterte. 2016, nung nakilala natin siya, Number 1, Mayor Cesar Perez. Si Perez ay mayor ng Los Baños, Laguna. Isang dekalibreng mayor si Perez dahil 2001 nang mahalal siyang mayor ay nagtagumpay itong tapusin ang kanyang 3 termino. Isa sa kanyang ipinatupad sa kanyang panunungkulan bilang mayor ay ang pagban o pagbawal ng plastic bag sa kanilang lugar. Kaya naman nakatanggap ang kanilang syudad ng parangal na kauna-unahang munisipyo sa buong bansa na nagbabawal sa paggamit ng plastic bag. Ganun pa man, kahit maganda ang kanyang performance sa nasabing bayan ay nadawit pa rin siya sa listahan ni Digong at 2019 nang ipag-utos ng Pangulo natanggalan siya ng police power. Bumuelta naman ang mayor sa bagay na ito at ayon pa ay pamumulitika lang sa kanya ang lahat dahil kung tutuusin umano taong 2017 pa nang siraan siya at gawan siya ng isyo na siya ay sangkot sa illegal na drug, ngunit hindi niya lang ito siniseryoso dahil alam niya na wala itong katotohanan. Desembre 3 taong 2020 sa mismong munisipyo ng Los Baños, gabi nang pagbabarilin si Perez ng 2 hindi tukoy na mga suspek sa ulo mismo at dibdib ang puntarya ng nasabing alkalde. Madali naman siyang naisugod sa bahay pagamutan, ngunit kalaunan ay binawian ito ng buhay. Mariano Blanco, ang pangatlong mayor ng Ronda Probinsya sa Cebu City. Kung pagiging mayor lang ang pag-uusapan ay talaga namang Hall of Famer na ang mayor na ito, kung saan 1998 hanggang 2007 ay siya ang alkalde ng nasabing bayan. 2007 hanggang 2010 naman siya ay naging vice mayor hanggang 2010 ang pang-apat niyang termino nang muli siyang naging mayor. 2017 nang isiwalat ni Digong na si Mariano pala ay sangkot sa kalakaran ng illegal na drug at isinapubliko ito ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Kasunod nito ang pagtanggal sa kanya ng kapangyarihan sa mga local police Setyembre 5 taong 2018. Madaling araw nang manatili ang mayor sa sofa ng kanyang opisina sa town hall at bigla na lang nagsidatingan ang kalalakihan sakay ng isang van at niratrat ang kanyang opisina. Na agad namang tinamaan ang nasabing alkalde. Naisugod pa si Mariano Blanco sa hospital, ngunit di nagtagal ay tuluyan itong namaalam. David Navarro,
Si David Navarro ay mayor ng Clarin, Misamis Oriental 2013 nang manungkulan si Navarro Blanco bilang board member ng 2nd District ng Misamis Occidental. Taong 2016 naman nang sumabak siya sa mayoral candidate at matagumpay niyang naipanalo ang kanyang kandidatura. Ngunit taong 2019 nang maaresto si Navarro sa Mactan International Airport dahil namugbog daw ito ng isang masahista. Ayon pa sa ulat, nagpamasahe daw si Mayor Navarro sa Cebu at humingi siya sa isang lalaki na bigyan siya ng masahistang babae. Dahil sa pagtanggi ng lalaki ay lubos niya itong ikinagalit na nagresulta sa kanyang pagsuntok at pagsipa sa isang lalaking masahista. Nang kalaunan, nabigyan naman si Mayor Navarro ng isang babaeng masahista. Sinubukan niya naman itong suhulan para gumawa ng extra service at nang tanggihan siya ng babae ay lalo itong nagalit at binalikan ang lalaking masahista. Taong 2019 naman, habang si Mayor Navarro sakay sa kanyang sasakyan patungo sa Cebu Prosecutor's Office dahil sa kanyang kaso, nang bigla siyang harangin ng van, nalulan ang 10 lalaki na may matataas na kalibre ng baril. Nang makahinto ang sasakyan ng mayor, agad itong pinagbabaril at tinamaan sa ulo ang alkalde na nagisanhi ng kanyang pagkamatay, habang ang sasakyan na kanilang sinasakyan ay tinadtad din ng bala dahilan upang masawi ang 4 pang kasamahan ni Mayor Navarro. Ayon pa sa report ay kasama si Navarro sa mga mayor na pinangalanan ni Rodrigo Roa Duterte noon at kasali sa narco list politician na na-involve sa kalakaran ng illegal drugs sa kanyang kinasasakupang lugar. Mayor Antonio Halili. Si Halili ay alkalde ng lungsod ng Tanawan, Province of Batangas. Kilala si Halili sa kanilang bayan dahil sa kanyang pamamaraan na tila ba kamay na bakal sa mga gumagawa ng masama sa kanyang kinasasakupang lugar. Lalong naging matunog ang pangalan ni Antonio Halili dahil sa kanyang programang Walk of Shame, kung saan kanyang ipinaparada ang mga drogista sa publiko kasama ang paskil na nagsasabing huwag silang tularan. Ginawa man ni Halili ang mga programang ito o propagandang ito na siya ay galit sa kalakaran ng illegal na hindi pa rin ito umubra dahil taong 2017 ay nasangkot si Halili sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang bagay na ito ay mariing itinanggi naman ni Halili, ngunit hindi ito umubra na nagdulot sa pagtanggal sa kanya ng supervisory power ng mga pulis sa kanyang lungsod. Paglipas ng July 2, 2018, araw mismo na Lunes, sa Monday Convocation Program habang kinakanta ang pambansang awit, ay siya namang pagkahandusay ni Halili. Yun pala ay tinira na siya ng gunman na nakaposting sa malapitang lugar lang ng kanyang direksyon. Ayon pa sa investigasyon na pag-alaman na sniper rifle ang ginamit ng salarin at tinamaan ang kanyang mismong dibdib. Reynaldo Paruhinog. Si Paruhinog ay alkalde ng Usami City, probinsya ng Misamis Occidental. Taong 2001 nang unang maupo si Paruhinog sa kanilang bayan. Naging matagumpay ang karera ni Paruhinog dahil nakamit niya ang 5-term bilang mayor. Sa kabila ng kanyang pagiging alkalde, kilala, notado ang kanilang apelyido na involved sa mga kalakaran ng illegal. At ayon pa ay konektado din si Paruhinog sa malaking grupo ng Kuratong Baliling. Kaya naman nung maupo si Duterte ay hindi na ikinagulat na mapasama si Reynaldo sa listahan ni Digong sa kanyang narco list. Ang anunsyo ni Duterte sa pagkadawit ni Reynaldo Paruhinog ay mariing itinanggi ng alkalde. July 30, 2017, madaling araw ng ikasa ng pinagsanib-puwersa ng gobyerno ang operasyon at kanilang bitbit ang 6 na search warrant para kay Reynaldo Paruhinog na ayon pa ay nagpupuslit umano ng mga illegal na baril na nakatambak sa kanilang pamamahay. Ang operasyong ito ay hindi naging madali dahil nangyari ang matinding putukan dahil di umano ay pinaputukan ang mga otoridad sa kanilang pagpasok sa compound ni Paruhinog. Kaya naman gumanti ng putok ang mga operatiba na nagresulta sa matinding bakbakan at ikinasawi ng 15 katao. Kasama na dito si Reynaldo Paruhinog, pati na ang kanyang asawa at kapatid at iba pang mga tauhan. Ayon pa sa press release, nanlaban ang kampo ni Paruhinog kaya nangyari ang nasabing sagupaan. Rolando Espinosa Sr. Si Rolando Espinosa Sr. ay nooy mayor ng Albuera, Leyte. Taong 2016 nang mahalal si Rolando Espinosa Sr. bilang mayor ng Albuera, Leyte.
kung saan kasabay niya sa pag-upo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dati nang kilala ang mga Espinosa sa Leyte dahil sa marangyang pamumuhay ng kanilang angkan o apelyido, at ang kanilang angkan ay nagmamay-ari lang naman ng mga hotel, mga mansyon at iba pang mga ari-arian. Sa kabila nito ay dawit ang kanyang pangalan sa illegal drug, kabilang ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa. Matapos i-anunsyo ni Digong ang kanilang mga pangalan, binigyan sila ng ultimatum ni Duterte na sumuko sa loob ng 24 hours. Kinabukasan matapos ang anunsyo ay sumuko si Rolando sa Noy PNP chief na si Roland Bato de la Rosa sa Camp Crame, at siya na mismo ang nagsiwalat na ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa ay dapat nang sumuko sa mga otoridad. Sa naturang pagsuko ni Rolando Espinosa ay dito niya isiniwalat o inamin na pati ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa ay sangkot sa illegal drug, kung saan napag-alaman na may standing warrant of arrest si Kerwin Espinosa. August 24, 2016, muling nagtungo si Espinosa sa PNP para humingi ng police protection dahil daw sa mga natatanggap niyang banta sa buhay. Nangako naman ito na kanyang ibubulgar ang malaking koneksyon ng kanyang anak sa illegal na kalakaran ng droga. Dahil sa kondisyon ni Roland Espinosa Sr., agad na ibinigay sa kanya ang proteksyon ng pulisya. Ngunit pagsapit ng Oktubre 5, isang search warrant ang inilabas ng korte para salakayin ang mansyon ni Rolando Espinosa Sr. at dito na bumulaga sa mga otoridad ang sandamakmak na mga armas kasama ang mga pinagbabawal na illegal na droga. Kaya naman tuluyan ng inaresto si Rolando Espinosa Sr. Isang buwan lang ang nakalipas, November 5, bumulagta si Rolando Espinosa sa loob ng kustodiya ng PNP sa Baybay Leyte Provincial Jail dahil bigla na lang daw itong nanlaban. Mga karadyo bagtas, kung bago ka pala sa ating channel at nagustuhan mo ang videong ito, pasubscribe, pahit na notification bell upang sa ganon manotify ka sa bago nating video. Maraming salamat. That I am committed to stop drugs before I go out.